Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 13 kabanata na ng ika-4 na aklat ng Lumang Tipan. Ito po ay ang aklat ng mga bilang. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna'y dumulog sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa biyayang patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat Lord sa pabor at sa lahat po ng biyaya na patuloy po namin nararanasan. O Diyos, sa oras na ito Lord, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita Lord. Dalangin namin Lord, sa aming pagninilay-nilay Panginoon, makita at ma-appreciate namin Lord, mabigyan namin ng halaga Panginoon, ma-enjoy namin Lord ang mga pangako mo, Panginoon, mapanghawakan namin to, Lord, matungtungan namin ito, Panginoon, ang sa ganun, Lord, sa aming buhay, Lord, wala kaming ibang makita kundi Ikaw. Salamat, Lord, nais ka namin muling mas higit na makilala, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Kaya hayaan niyo po na kumilos ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na gamitin ang aming mga buhay, Panginoon, upang maipahayag ang iyong salita, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong papulit pagsamba sa dakilang pangalan ng Jesus namin, Panginoon. Amen. Ang Kabanata 13 po ay ang storya, no? Patungkol sa mga espiya, no? Yung mga pinadalang espiya papunta sa lupang pangako o sa lugar ng Kanaan. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno sa bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan. Ang lupa ay ibibigay ko sa inyo. So, mapapansin po natin, no, ang sabi ng Panginoon, kinikilala, pumili ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi. Dito po makikita natin na talagang si Lord lagi talagang siyang nagtatap, no, sa mga leaders, no. Gusto talagang gamitin ng Panginoon is leader, no. Hindi ibig sabihin na leader dito yung mataas yung katungkulan or matalino, or hindi sinasabi dito pag sinabing leader is yung kumbaga punong-puno ng kanilang mga talento or what, no. Ang makikita natin dito na ang pagpili talaga is hindi galing sa yung tao yung nagvo-volunteer, kundi sila, no, as a leader, no, kagaya kay Moises, siya yung tinap ng Panginoon, siya yung kukuha ng leader. Yan. So, yung makikita natin po talaga mga kapatid, no, once talaga tayo na naglilingkod sa Panginoon, andun lagi, no, kung bakit tayo tumatayo ngayon, kung bakit tayo nakakapaglingkod sa Panginoon, because naniniwala tayo na tayo pinili ng Panginoon. Ayan. So, ganun nga po nangyari. Sabi sa verse 3 to 15, ganoon nga ang ginawa ni Moises, kaya't mula sa ilang ng paran, isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. Sabi niya dito, sa lipi ni Ruben, ang pinuno na si Samua na anak ni Zakor, si Simeon, si Safat na anak ni Hori, sa lipi ni Judah, si Caleb na anak ni Jeponi, sa lipi ni Isakar, Igal na anak ni Jose, sa lipi ni Ephraim, si Oseas na anak ni Nun, sa lipi ni Benjamin, Palti na anak ni Rapho, sa lipi ni Zebulun, si Gadiel na anak ni Sodi, sa lipi ni Manases, si Gadi na anak ni Susi, sa lipi ni Dan, si Amiel na anak ni Gemali, sa lipi ni Asher, si Setor na anak ni Mikael, sa lipi ni Neftali, si Nabahi na anak ni Vapsi, at sa lipi ni Gad, si Giwel na anak ni Magi. So, dito po makikita natin, na sa bawat lipi, meron silang nakuhang mga ipapadala na spy or mga tiktik doon sa lupang pangako. Verse 16, sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa Kanaan. Si Osyas na anak ni Nun ay tinawag niyang Josue. Yan. Verse 17, bago lumakad ang mga espiya, sila ay pinagbilinan ni Moises. Sa Negeb kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti.
tingnan nyo kung mainam o hindi ang lupa at kung may matibay na muog o wala ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi at kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo ang inyong loob at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas. Dito po makikita natin, lahat talaga ay pinasuri ni Moises. Although may hudyat ito na galing sa Panginoon kasi ang sabi ni Lord, pumili siya ng mga kinikilalang pinuno at isugo doon para manmanan yung Kanaan, yung lupang pangako. And pagdating po kay Moises, ang kanyang mga tagubilin ay ang kagaya ng manmanan. Tingnan yung kung pag-aralang mabuti ang lupain, tingnan kung malalakas o mahihina ang mga tao doon, di ba? Yung mga lahat ng dadatnan doon, maging kung matitibay ang mga muog, kung talagang kumbaga talagang ang lupa ay mainam. So dito makikita talaga natin na sometimes ganito tayo na kahit ipinangako na sa atin yun, sinusuri talaga natin na, maganda pa talaga yung pangako na yun. O, diba? Or baka naman kaya ibinibigay sa akin yung pangako na yun kasi wala nang paglagyan sa akin. O kaya naman, baka kaya naman yun ibinibigay na pangako kasi hindi nyo yung kailangan. Something ganyan, ganyan tayong mga tao mag-isip. Pero sa punto pong ito, nakikita ko siya as, pinapakita po siya sa atin na sometimes God allows us na makita or before pa niya ibigay sa atin yung pangako is meron tayong makita na katibayan ng kanyang pangako na kailangan na hindi pa man natin yon napuposes, hindi pa man yun sa atin napupunta yung pangako na yon, pero napipicture na natin siya sa ating kaisipan. Ayan. Kaya naniniwala po ako na inalaw ng Panginoon na mangyari ito para sana makita ng mga Israelita yung ganda ng pangakong ibinibigay niya. Pero lagi po nating tatandaan na kahit gaano kaganda yung pangako ng Panginoon sa atin, kahit gaano kaganda yung inihanda niya sa atin, kung iba yung ating pinagtutuunan ng pansin, kung ano yung hinahanap mo, yun yung makikita mo. Yan. So, tingnan po natin yan dito. Pagdating sa verse 21, pagdating sa Kanaan, tinignan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Shin hanggang sa Rehob, sa malapit na sa pasong Hamot. Umahon sila sa Negev at nakarating sa Hebron at doon natagpuan nila ang mga angkan ni Ahiman, Sesai at Talmai. Ang mga ito ay mula sa lahi ni Anak. Ang Hebron ay 7 taon ng lungsod bago ang Zoan sa Egypto. So, ibig sabihin, mas established siya, mas matatag na siya para doon sa dati nilang pinuntahan sa Hebron. Yan. Sa Egypto rather. And verse 23, pagdating nila doon sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig na ubas at pinasa ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Ang lugar na ito ay tinawag nilang Eskol dahil sa malaking buwig na ubas na nakuha nila roon. So dito po makikita natin na sa kabila ng nakita nila na nandun yung mga lahi ni Anak, na hindi pa naman siya talaga sobrang na-emphasize, sobrang pinapakita, kung ano yun, yung lahi ni Anak. Pero, nakakuha sila, ng prutas, para idala sa kampo nila, yan. Verse 25, pagkaraan ng 40 araw, so 40 days din po sila doon, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at buong bayan ng Israel na natitipo noon sa Paran, sakop ng Kadesh. Inuulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin na ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Yan. So, syempre, dahil may bit-bit nga po sila na bunga ng ubas, Ngunit malalakas ang mga taga roon. So, after nilang sabihin ang mga positibo,
na positibo. Pagdating po sa verse 28, ngunit meron ng negative. Ano po? Malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Ayan. So, ibig sabihin, kumbaga na-magnify na nila, no, yung problem, no? So, bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita, ang Negev, ang kabululan na tinitirhan naman ng mga Heteo, si Buseo at Amoreo. Ang Kananeo naman ay nasa baybay dagat at sa tabi ng Ilog Jordan. Verse 30, subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Yan. So, sabi naman sa 31, ngunit sumagot ang ibang espiya kasama niya. Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. No? Kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinapasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. So yan, makikita po natin na yung 12 spy, ay nag-ulat ng kanilang nakita, nasaksihan nila doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. Subalit, sa kabila ng napakaraming magagandang positibo, ang na-magnify na kwento ng spy, o ang mas nakakaraming spy, ay ang negatibo sa kanilang paningin. For example, malalaki yung mga naninirahan doon, hindi nila kayang labanan yon, malalakas yung muog doon. No? So, nakikita po natin na ito ay isang pag-uugali ng isang normal na tao. Normal na tao na walang pananampalataya. Or kung meron mang pananampalataya, yung pananampalatayang madaling mabago, madaling matinag ng pagsubok. Kasi kung makikita natin dito, kung titignan nila yung mga magandang mga bagay na nandoon, mas magkakaroon sila dapat ng excitement, magkakaroon sila dapat ng lakas, magkakaroon sila dapat ng determinasyon na makuha yung lupang ipinangako na sa kanila ng Panginoon. Subalit makikita po natin dito na sa halip, na makita nila yung mga magagandang bagay na ito, ang nakita nila is yung mga negatibong bagay na kung saan ay makikita po natin na napanghinaan sila ng loob at nakita nila yung kanilang estado, sa halip na yung nagbigay ng pangako. Alam niyo po, minsan dumarating sa buhay natin ito, na nakikita natin yung problema na nasa ating harapan, sa kabila ng may pangako ang Panginoon sa atin. Ano ba yung mga pangako ng Panginoon na sa atin? Ang sabi ni Lord, sasamahan niya tayo, hindi niya tayo iiwan, di pababayaan man, So, minsan nakakalimutan natin yung pangako ng Diyos kasi nga nakatingin tayo sa problema. Marami sa atin ang sumusuko sa buhay, kasi hindi natin pinahahalagahan at hindi natin binibigyang pansin ang kapangyarihan ng Diyos na ating pinaglulungkuran. Hindi natin nabibigyan ng pagpapahalaga, yung laki ng kanyang pag-ibig at lakas ng kanyang kapangyarihan kumpara sa kapangyarihan at lakas ng kaaway. So maraming pagkakataon sa buhay nating mga mananampalataya ang sumusuko kasi ang nakikita natin is yung problema, hindi yung ating Panginoon. Same din po yan dito mga kapatid. Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa mga Israelita, sa kanyang itinuring bayan, sa kanyang bayan. Subalit makikita po natin dito ng dahil
dun sa mga maliliit na bagay, or let's say malalaki, no, malalaking bagay, no, nakita nila doon na problema, no, nakalimutan nila na mas malaki ang kanilang Panginoon. Nakalimutan nila yung Diyos na naghati ng dagat sa Ehipto para sila'y makalabas. Nakalimutan nila yung Diyos na nagpadala ng 10 salot at nagligtas sa kanila. Sometimes ganyan po tayo, no, dahil sa problema ng buhay natin, nakakalimutan natin na tayo humihinga dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil sa pabor ng ating Diyos. At alam niyo po ba, isa pa sa ating matututunan dito, na madali tayong maniwala kung marami yung nagsasabi, marami yung nagpapatunay. Samantala, anong magagawa ng maraming nagsasalita at nagpapatunay sa dalawang tao na may takot at pagkilala sa Panginoon? Yung dalawang taong may matibay na pananampalataya sa pangako ng Diyos. So, tatandaan po natin tayong mga Kristiyano, no? Hindi basihan yung dami ng nagsasalita. Ang basihan po yung lalim ng kanilang relasyon sa Diyos, yung tibay ng kanilang pananampalataya sa Diyos, yung lawak ng kanilang pangunawa, no? Yung kayang marating ng kanilang perspective. Ano po? Na kung saan ito yung mga tao na kayang makita yung magagandang bagay sa gitna ng mga pangit na pangyayari. Ito yung mga tao na kayang hanapin yung perlas. Ano po? Doon sa napakadumi at napakasukal na lugar. Ayan. So, ang ganda po ng mensaheng ito sa atin kung saan anuman yung ating makita, anuman yung ating marinig, dapat nakafocus tayo sa pangako ng Panginoon. Lahat tayo dumaranas ng hirap dito sa mundo, no? Nakakaranas tayo ng iba't ibang pag-uusig, nagpasakit, gutom, kahihiyan, no? Dahil sa kasalanan, no? Pero kung panghahawakan natin yung pangako ng Panginoon na tayo ay Kanya, no? At pagdating ng araw na tayo'y mawala, tayo ay muli niyang bubuhayin, then hindi tayo susuko sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Kaya mga kapatid, sana po makita natin yung katapatan ng Panginoon sa kanyang mga pangako at makita po natin yung ganda ng kanyang pangako. Hindi yung distraction ng kaaway, hindi yung problemang ibinibigay sa atin ng kaaway. Tanggalin natin yung takip sa ating mga mata na ang pawang nakikita lang natin is mga negatibo. Sa halip, hanapin natin yung mga positibong mga bagay, yung mga kayamanan, no? Sa gitna ng mga pangit na sitwasyon ng buhay. Sana po napagpala tayong lahat, no? At sana po ay mas lalo tayo magpursigi na mas makilala ang Panginoon nang sa ganun maibigay natin yung mataas sa papuri sa kanyang pangalan. God bless everyone, and to God be all the glory.